Okay, so May 30th, Thursday, Dark and Light Side of Life, episode 135. Tignan natin dito. Saan ba galing lahat ng problema natin ngayon sa buhay? Ano ba yung mga factors at bakit nagkaroon tayo ng problema, 'di ba? Minsan kasi masyado tayo nakafocus sa mga problema. Hindi na natin naaalala saan galing at bakit tayo nagkaroon ng problema. Tapos dito naman, titignan natin mamaya kung ano ba yung mga possible solutions na ibibigay sa atin or ibubulong sa atin ni universe. Sa gustong magpa-ritual, magpa-card read, no? Message na po kayo. At mas mainam na gawin nyo ngayon yan kasi papasok ang June, di ba? Kaysa naman dun mo dalhin pa sa June yung mga problema mo. Kung kaya mo lang din namang tuldukan sa buwan na ito. Una, Queen of Cups. Pangalawa, Temperance. And pangatlo, Queen of Pentacles. Okay. So, di ba ito na. Yung problema, una, na lumabas is Queen of Cups. So, ibig sabihin, ito ay isang reyna, no? Na ang daming pag-asa. Master na niya. Ito yung isang ulirang ina, asawa, kapatid, breadwinner sa bahay, ulirang ama, no? Lahat-lahat. Ito yon, no? And then, yung pangalawang problema is balanse. So, ibig sabihin, ang taong ito ay hirap balansehin ang sitwasyon. Dahil merong isang tao na ang kakompetensya niya ay mapera. So, posible na kapag ito'y isang babae, no, nakatagpo na yung partner mo, yung asawa mo, boyfriend mo, nakatagpo pa ng isang babae na mas mayaman at may kaya kumpara sa'yo. Posible din na mas maganda ito kumpara sa'yo, di ba? Kung ito naman ay lalaki, may isang lalaking nagmamahal sa'yo ng totoo, no? O minamahal ka ng totoo. Tapos, hirap siyang balansehin dahil dumating ang pagkakataon na may isa pang babae na hindi lang magbibigay sa kanya ng pagmamahal, kundi nagbibigay din sa kanya ng kaginhawaan sa buhay. So, ibig sabihin, love triangle. Na yan, love triangle. So, ito na yung solusyon, okay? Una, the Knight of Swords. Pangalawa, the King of Pentacles. And pangatlo, the Knight of Cups. Ang ganda, ang galing. O, di ba? Ito yung napakaganda ngayon. Kasi, yung lumabas dito is puro una, babae. Tapos, dito naman, lalaki. Okay, alam mo kung bakit. Natawa ako. Yung Knight of Swords kasi is isang lalaki na diretsahang magsalita. Isa siyang lalaki na kapag sinabi niyang gusto kanya, gagawa siya ng paraan. Ito namang King of Pentacles, isang lalaki na established na siya, negosyante na siya, mayaman na siya. Diba? And then, yung pangatlo is the Knight of Cups. Ito'y isang lalaki na kaya kang mahalin. Ilaan niya sa'yo or ibigay niya sa'yo yung buong puso niya, totoo siya. Ito naman kasi, yung Knight of Swords kasi minsan may pagka-sarcastic ito. Pero itong King of Pentacles, meron siyang ugali na alam mo yung taong mas may edad sa'yo, mas well-experienced sa'yo. Alam niya yung galaw niya, na-master na niya, kaysa kumpara mo dito sa dalawa. Ngayon, dito, so ibig sabihin, merong Queen of Cups at merong Queen of Pentacles. So, yung Queen of Pentacles at lumabas dito yung King of Pentacles, ibig sabihin mag-asawa ito. Pero, nagkahiwalay sila. So, ibig sabihin, yung babae ang nagkakaroon ng ibang lalaki. Tapos, dito yung Queen of Cups naman, nagkakaroon siya ng ibang lalaki, pero mas bata kaysa kanya. Ngayon, hirap kayong balansehin. Nandito yung problema. Hirap kayong balansehin kasi posible na yung babae is may ibang lalaki maliban sa asawa niya. Tapos, ito naman si lalaki,
hindi niya alam na ganito na pala kalala ang problema ng asawa niya. So ngayon, pag-isipan nyo kung nasa ganito kayong sitwasyon. Kasi posible ito na yung mga lalaki may ibang babae at hindi rin alam ng mga babae na may iba kayong kalaguyo or let's say, basta ganun na yun, sinabi ko na eh. Basta ganito, yung kakumpetensya kasi is pera. So, ito kasi, this is the Queen of Pentacles, mapera. The King of Pentacles is mapera. So, ngayon, yung lalaki, may isang lalaki na papatol sa mayamang babae, mas matanda kaysa kanya. Meron namang babae na papatol sa lalaki na mas matanda sa kanya dahil lang din sa pera. Pero merong tao na masasaktan, which is nagmamahal talaga ng totoo. Ito yung Queen of Cups at ito yung Knight of Cups. Nagkataon lang, age gap naman ang dahilan. So, nasa sa inyo na yan. This is a general reading, no? Nasa, kung gusto niyo talagang magkaroon ng private reading sa sarili ninyo, message na po kayo at pwede tayong mag-reading ngayon, no? Mag-set tayo ng appointment ngayon para alam niyo kung anong solusyon ang dapat, anong dapat nyo iwasan, anong dapat nyo i-push, at anong dapat nating, kung tignan din natin kung anong mangyayari sa buwan ng Hunyo ninyo. Pero ito yung dark and light side na readings ko na grabe. Pera, pag-ibig, ang ugat ng lahat ng problema. So, ayan na. Ito na yung sasabihin ko sa inyo. So, nakaka-relate. Meron ditong nakitaan ko na gamitan lang, hindi pag-ibig, kundi gamitan lang. No? So, message na po kayo kung gusto niyo magpa-private reading, kung gusto niyo magpa-cleansing, magpatanggal ng kamalasan, etc. Good luck po sa inyong lahat. Proceed tayo sa real talk natin. Bye!